Parang Chris, kayang-kaya mo yan. Kung makapansin mo, hinihingal na din siya. Sa ilagan mo lang. Yung 5,000 natin makapanood dito. Panadadag natin panggastos niyo ni Diana. Pare, ito yung napanalunan natin. 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin. Ayan, may panggastos na kayo ni Diana. Maraming salamat pare ah. May pambili na kami ng ulam ni Diana. O paano pare? Tuloy Sige na pare, salamat ulit. Sige, sige. Ano ka ba naman kuya? Ikakapahamak mo itong ginagawa mo eh. Kailangan kasi natin ng panggastos sa araw-araw. Kaya dumidiskarte ako. Diskarte ba yan kuya? Eh buhay mo na nga ang tinataya mo dito eh. Nawala na nga sa atin si Kuya Goryo tapos kanya pa ang ginagawa mo. Ayoko nang mawalan pa ng kuya dahil ikaw na lang natitirang kasama ko dito. Sige, bukas na bukas. Hahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Bakit kasi ayaw mong gamitin yung tricycle ni Kuya Goryo? Pwede mo naman pamasada yun ah. Ilang taon nang nakakalipas, nagluluksa ka pa din ba? Kuya Goryo, alagang-alaga mo yung motor mo ah. Oo. Alam mo naman, ito lang yung napundar nila tatay nung nabubuhay sila. Kaya alagang-alaga ko talaga to. Oo nga no. Yan nga pala yung regalo sa'yo ni Tay. Para kahit papano, may pagkakakitaan ka. Huwag ka mag-alala. Pag ako lumisan dito sa mundo na ito, sa'yo ko naman to iiwan. Sira ka ba? Di magandang biro yan ah. Doon din naman tayo lahat pupunta. Kumain ka na doon. Naglaga ako ng gulay. Bago ngang sausawan. Sakto. Nagugutom na ako eh. Di pa ako nag-aalmusal eh. Kainit. Hoy, pare. Uy pare. Nilaban tayo ulit ah. 10,000 yung pusta. Ano, game ka ba? Naku pare, pasensya na yan. Nangako kasi ako kay Diana na hahanap na ako ng ibang pagkakakitaan eh. Kaya pare mukhang malabo tayo dyan eh. Ako, sayang naman. Pero sige, pag lalaban ka, sabihan mo lang ako. Oh, sige sige pare ha, salamat ha. Sige, sige. Pasensya na talaga. Saan ho kayo? Diyan lang sa kanto. Si Aling Bebang yan ah. Crisanto! Crisanto! Alam ko nandyan ka! Ay, Aling Bebang, kayo po pala. Alam mo naman siguro kung bakit ako nandito. Yung 2 buwan bayad ng renta nyo. Aling Bebang, baka pwede po sa loob na lang natin pag-usapan. Oh. Pasok po kayo. Ano pag-uusapan? Wala ka naman yatang balak magbayad eh. Diana, pakitimpla naman ng kape si Aling Bebang oh. Pakapi-kapi ka pa. Nasaan na yung bayad ng renta? Pasensya na po talaga ya. Kapos po talaga kami ngayon eh. Baka po pwede sa susunod na buwan na lang po. Pangako po, 3 buwan na po yung babayaran ko. Ay nako, Crisanto. Puro kayo pangako. Ganyan-ganyan din dati sinabi sa akin ng Kuya Goryo mo. Nasaan na yung kape? Ano ba naman tong kape nyo? Walang lasa, walang katamis-tamis. Parang buhay nyo magkapatid, napakapait. Pasensya na po talaga kung naubusan po kami ng asukal ah. Yan po kasi yung inulam ng kapatid kong si Diana kanina eh. Sorry po kasi gutom na ako kanina. Kanin lang mayroon kami dito kaya naisip ko na asukal na lang ang ulamin ko. O sige, ganito na lang. Huling tawad nyo na ito.
Sa susunod na buwan, pag hindi pa kayo nagbayad, magsilayas na kayo. At kung hindi, yung tricycle ang kukunin ko. Maraming salamat po talaga ya. Kasi kahit papano po naiintindihan nyo kami. Pangako po, sa isang buwan magbabayad na po kami. Gagawan ko po talaga ng paraan. Pinarerentahan ko itong bahay na to para kumita. Hindi para patirahin ang mga walang kwentang katulad nyo. Kuya, anong gagawin natin? Hindi ko pa alam. Hindi pwedeng mawala sa atin yung tricycle ni Kuya. Kasi yun na lang yung alaalang naiwan niya sa atin. Kuya, minto kaya muna ako sa pag-aaral ko para naman makabayad tayo at mabawasan ang gastusin mo. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kasi ayoko matulad ka sa akin. Dahil sa hirap ng buhay, hindi ako nakapagtapos. Dati, pangarap ko maging isang arkitekto. Pero ngayon, ang pangarap ko, makapagtapos ka ng kolehiyo. May wallet nga palang naiwan yung pasahero ko kanina. Tingnan mo, Diana, ang daming pera. Pwede natin itong gamitin pangbayad kay Aling Bebang. Tapos makakatulong din to sa pag-aaral mo. Kuya, hindi ganyan na itinuro nila inay at itay. Di baling kapasin tayo, huwag man lang gagastusin yung perang hindi sa'yo. Pasensyaan na ya. Kung ano-ano na kasi pumapasok sa isip ko. Bakit ganito? Nawala si Kuya pero ang buhay natin sobrang hirap pa rin. Pinapahirapan ba tayo ng Panginoon? Walang kasalanan ng Panginoon dito. Minsan kasi sinusubok lang niya tayo. Pero alam ko mayroon siyang plano. Aba, yung choir ng simbahan, marami palang alam. Huwag kang mag-alala, isosoli ko tong wallet na to. Panginoon, ano po bang kasalanan namin sa'yo? Una, kinuha mo yung magulang namin. Tapos ngayon si Kuya. Hindi ganito yung plano ko eh. Pero bakit mo kami pinapahirapan ng ganito? Magandang araw po. Ito po pala yung wallet nyo na iwan nyo po sa tricycle ko. Ay, alam mo, kahapon pa hinahanap yan. Tara muna dito, upo ka. Maraming salamat ah. Kumusta na nga pala yung pamamasada? Eto, mahina pa rin po. Yan din sinabi sa akin ng yumaw mong kuya. Pero baka gusto mong turuan kita ng recipe na pang negosyo. Para bukod sa pamamasada, may ibang pagkakitaan ka. Ayan, tama-tama po. Kailangan ko talaga ng pagkakakitaan. Sakto. May 2 pack ako ng Mickey dito. Gawin natin itong recipe na pang negosyo. Bale, 2 Mickey ang lulutuin natin. Perfect itong pang negosyo kasi 12 pesos ko lang nabili ito. Tsaka makakatulong sa iyo ito. Kapag mahina ang pasada, pwede mo itong itinda. Ibabad lang natin sa mainit na tubig sa loob ng 1 minuto. After nito, i-drain mo agad para hindi ma-overcook. Next, pirituhin na natin po. Tsaka ang kagandahan sa negosyo recipe na to, 3 ingredients lang ang magagamit mo. Kapag luto ng Mickey, madali na lang paghiwa-hiwalay nito. Hindi naman kailangan malaki ang space nito. Kahit sa harap ng bahay nyo, pwede mong ibenta ito. Next, maglagay tayo ng cheese powder. O diba, ang dali lang ng pagluluto nito. Kaya pwede mo talaga itong pagkakitaan bukod sa pamamasada mo. Tapos, 10 piso lang ang kada baso. O diba, nakakaakit ang itsura? Maraming salamat po. Dahil dito, makakapagtinda na ako. Sige, kapag kailangan mo ng recipe na pang negosyo, balik ka lang dito. Sige po. Magkano po ba yan? 10 piso isa. 2 nga po. 2? Ako nga rin po. Ilan? 2 po. 2. Tingnan mo nga naman. Wala pang bayad ng renta pero meron ng itinitinda. Aling Bebang, bigay lang po sa akin to. Ikaw napakasinungaling mo. Ang sabihin mo, ayaw mo lang magbayad ng renta.
talaga balak magbayad ng utang mo. Aling Bebang, gumagawa naman po talaga ako ng paraan eh. Tito, anong problema? Uy Marie, ikaw na pala yan ah. Laki na ng nasenso mo ah. Hetong tito mo, 2 buwan na hindi pa din nakakabayad ng 4,000. Heto po yung 5,000, yung sobra, tip ko na po sa inyo. Napakayabang, akala mo kung sino. Anong tinitingin-tingin nyo? Magsiuwi na kayo! Marie, salamat ah. Bakit nga pala nauwi ka? Isasama ko na po kasi kayo sa Manila. Pag-aaralin ko si Diana. Tapos may trabaho din po akong ibibigay sa'yo. Yay! Thank you po. Sabi ko na sa'yo, kuya, may magandang plano sa atin ng Panginoon. Maraming salamat ah. Kasi hindi na namin kailangan magrenta. Tapos magkakatrabaho pa ako. Tito, pamilya ko po kayo. Kaya hindi ko kayo pwedeng pabayaan ng ganito. Saka ang daming blessings na binibigay sa akin ni Lord. Kaya gusto kong i-share ko din. Ano, tara alis na tayo? Para makabili na tayo ng mga gamit niyo.